Ay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nako, tila yata dito po may mga kumakalat na balita. May isang opisyal yata isusugod sa St. Luke's, no? At ang sabi, ooperahan daw sa Wetpacks, no? Hindi natin sigurado to, pero batay sa mga nagko-comment po at sa mga nagpo-post po sa social media, iisa po ang kanilang sinasabi. Pero bago tayo dyan, dumako muna dito kay Claire, no? Alam naman natin, nag-post po si Senator Amy sa kanyang social media sa Facebook na tungkol dun po sa kapatid sa kanyang kapatid, yung health ng kanyang kapatid. Pakinggan po natin to kay Senator Amy, no? Ito po. Yan na nga ang sinasabi ko. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Oh, alam mo, para sa akin, wala akong nakitang mali tungkol sa kalusugan para masabi ito ni Auntie Claire. Ito. Claire, hindi natuwa sa payo ni Amy kay Marcos Jr. Alam mo, Claire, kung ganyan lang ang dating mo, isipin mo yung Amy, wala naman sinabing masama. Maaring medyo sarcastic ang dating ng Amy Marcos. Pero, ang mapapansin ko lang kay Amy, yung sinabi niya na walang nag-aalaga sa kanya. Bagay na pwede maka-insulto sa mga taga-Malacanang. Kasi nga naman, inaalagaan nila si BBM, tapos sasabihin ni Amy, wala nag-aalaga sa kanya. Siguro yun ang butas doon. Pero yung pag-aalala bilang kapatid, wala kang pakialam doon eh. Kung paano o gaano katansya o gaano kalaki ang pag-aalala ng isang kapatid, wala ka ng pakialam doon. Kung siya mabababang uri ang pag-aalala niya, wala ka ng pakialam doon, Claire. Kung mataas ba ang uri ang pag-aalala niya, wala ka ng pakialam doon, Claire. Di ba? Siguro yung sinabi niya na walang nag-aalaga sa Malacanang kasi mga kadikit niya, pwede na insulto kayo. Pero sasabihin mo in general, Claire Castro hindi natuwa sa payo ni Amy Marcos Jr. Huwag gawin biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante sa palasyo. Palasyo tuloy. Payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag magpaka-plastic sa mata ng makarami. Ay, alam mo, Claire, tandaan mo kapatid pa rin ni Amy yan. Tatandaan mo yan. Nung rally ng INC, kung natatandaan nyo, pati ulap umiyak, pati yung ulap umiyak, umambon, nakakaiyak yung sitwasyon na yon. Nagsalita si Amy doon, hindi para sa politika, kasi sabi ko nagsisinungaling ang mata, nagsisinungaling ang tenga, nagsisinungaling ang pakiramdam, pero yung puso na namin nadama, na si Amy umiikbi sa puso. Kasi ang impertinenteng tao sabihin umiiyak bakit walang luha? Yan ang impertinenteng tao. Pag umiiyak, naghahanap ng luha. Tandaan nyo, ang luha, ang totoong luha nasa puso. At nakikita yan sa pananalita, sa tono ng pananalita, wala sa luha. Tatandaan mo yan, Iyan ang naramdaman namin kay Amy. Doon sa panahon na, ibig sabihin, mahal niya ang kapatid niya, kaya niya ginawa yung, kaya niya binulgar kung ano meron ka sa kapatid niya. Yung iba ayaw maniwala, syempre. O ngayon, ang ibig sabihin, same pa rin ngayon na sinasabi niya, concern niya, kaya wag mo sasabihin na nagpapaka-plastic. O sige, maaari may plastic konti. No? Pero, yung sinasabi mo, gawin biro yung kalusugan, hindi biro si Amy dyan. Hindi nagbibiro si Amy dyan. Di ba? Ewan ko kung bakit ganyan kayo, sobrang protected kayo sa Pangulo. Oo. Imbis na magpasala, at sa bagay, si Senator Marcoleta nga mag-aambag lang ng silibiste, mag-aambag lang ng file na pwede, hindi ko sinabing yun pwedeng makapagbigay ng idea tungkol sa korupsyon, isa ka sa unang tumututol, di ba? May 50 na vlog ka pa kay Libiste, di ba? Nabayaran mo na ba yung 110 million? Danyos mo? Danyos sa kanya? Kaya, yan ang ibig sabihin nun. Kung dyan nga lang hindi nyo maunawaan si Amy, what pa kaya yung ginagawa ni Senator Marcoleta para sa bayan? Ano ba talaga kayo? Kay Marcos Jr. o sa taong bayan? Tanong ko lang sa inyo. Kasi napapansin namin di ba? Sa karapatan namin malaman kung ano kalusugan ni Junior. Kapatid yan, siyempre, kung may pinakaunang-una makakaalam ng kalusugan ni Junior, hindi kayo, kundi si Amy. Kasi kahit papaano si Amy, kamag-anak at kamag-anak niya pa rin ang mga nasa tabi niyan. Tama, mali.
Di ba? Nasa batas yan. Karapatan namin yun. Saka hindi ginagawang biro. Ulitin mo yung video, walang ginawang biro eh. Di ho ba mga kababayan? O ngayon, ito, may pumutok na balita po mga kasama dito kung saan, ito hindi sa akin galing to ayoko maniwala pero gusto ko kayo humatol at hintayin natin sa mga darating na araw. Ayan ooperahan daw si bukas sa St. Luke's according to the tip. Pa-confirm nga, sana matuluyan, matulungan para sa medisina. Operahan daw si Ngagba bukas sa St. Luke's according to tip. Pa-confirm nga, sana, ito pa rin, pero ang dami viral. Viral po to. 49,000 share, tapos may siguro may million nakakita na ito, no? Ayan immune na niya sa drugs, sa effect yan, Cara David wishes waving. Cara David, grabe ka ha. Puro Cara David po ang kanyang comment dito. Na sinasabi po nila, alam naman natin si Cara David na nag-wish siya ng 52 ba? Na birthday niya, na nag-wish siya na sana mamatay daw lahat ng mga kurakot sa Pilipinas. At ito na nga, sabi nila, baka daw isa sa mga dahilan to para naman baka ito na nga yun sabi. Pero bakit ni-issue ng iba, diversion tactics pa rin to. Dahil sa impeachment na hiyain nila Topacio, dahil yung team na yon dream team yon kung tawagin. Yung team nila Topacio po, kung saan yung mga team na yon malalakas talaga. Yung team na yon kung saan, kumpleto potahe yun, kung talagang sigurado yon na talagang powerful ang ebidensyang hawak nila. Natawa nga ako May nagsabi ata sa balita, may nagsabi official ng gobyerno na patunayan daw na totoo ang hawak nilang impeachment file nila Topacio. Talagang dapat talaga credible yan. Paano malalaman? Hindi nyo tinanggap. Di ba? Tanggapin nyo muna. Saka natin hatulan kung totoo yun. Di ba? Ganun lang naman yun puro Cara David po ang kanilang komento dito. Cara David, pasok. RIP kagad. Marami pong galit. Totoo yan. Hindi kaya ng troll to. Hindi kaya ng troll to, mga kaibigan. Eto, kaya ba ng troll to? Pantayan to? Kaya ng troll to? Hindi kaya ng troll to. Nang ganyan karaming likes yan, hindi kaya yan. Sipin mo, sabihin talaga, nasan yung mga taong gustong-gusto ang administrasyon nyo? Pinagmamalaki ng vlogger nyo na si BBM number 1, ang gustong-gusto ng mga tao pa rin. Asan na? Ba't ni Misa wala kami nakita nag-rally sa labas para ipagtanggol si BBM nyo? Diba? Si Duterte, maraming tatanggol Mga OFW, di ba, nakulong? Ang dami, kitang-kita Sabihin nyo mga computerization, sabihin nyo AI lahat yun. Di ba? Sabihin mo binayaran lahat yun. Nasaan na? Nasaan na kung talagang totoo na marami kayo? Nasaan na? Ba't ni isa wala? O hindi talaga organic? Sabi niya, pag ang katumbas sa organic, di ba yan yung isa? Di ba? Ayan po, isang opisyal ng gobyerno ooperan umano bukas sa St. Luke's. Hindi natin gano'n kasigado to. Hindi ko sasabi sino to Sila nagsasabi nito na si may ooperan daw bukas sa St. Luke's. Mga legit account to. Sabihin nyo, troll to. May check yan, blue check. Verified. Badge at authenticate na pwede niyang meta verified subscriber. Yung mga nagpapabasa, sabi nyo, nagpapakalat. Ito sa Kiko Pans Barsaga. Ooperan daw si Ngagba bukas St. Luke's. Paki-confirm. May ooperan bukas. Ayan, isa po sagot, nila. Pero may mga comment po niya, marami, nagba-viral po ngayon ang comment nila. Ang dami po mga nagko-comment dyan. Ngayon, dumako na tayo dito, basta sa atin po, mga kaibigan, hindi natin alam, abangan natin, pero sabi ko nga sa inyo, si Amy, malakas ang impormasyon nito. Di ba siya nagsasabi, may magtatalikod, may lalabas na testigo, may babaliktad. Di ba siya nagsasabi niya? Ngayon, sinasabi niya, si Bonget, ang health niya, kumbaga sabi niya, health niya ibibigay kung hindi alagaan si Bonge. 'Di ba? Isabihin, maaring may alam na naman ito na tungkol sa nangyari na sumusuporta sa hinala, sa teorya ng hinala ng iba na ooperahan daw sa St. Luke's bukas o sa ibang araw. No? Kasi hindi natin alam kung ito ba itinatago ng palasyo o panic mode na ba sila kaya hindi ito mailabas, 'di ba? Pero gayon pa man, bago tayo magpatuloy, papiyawan muna natin to dun sa impeachment muna. Ito po mga kaibigan, ito sinasabi ko sa inyo. Patingnan nyo po Ito po kung saan magpapasa po ang mga team nila. Topacio, Chavit Singson, Harold Respicio, attorney,
Ito po ang pinaka kung ba't kinatatakutan ng palasyo. Oo. Isang apat na ebidensya kung bakit kinatatakutan ayaw matuloy impeachment na yan. At maaring may possible, possible lang. Highlights people impeachment complaint. Corruption kay Saldico. Na maaring hindi na nila mapasinungalingan to kasi si Saldico titistigo. Kaya siguro puspusan sila na wag payagan si Saldico makapag-oath ng sa Facebook, kailangan makapalik dito sa Pilipinas, 'di ba? Kaya inang palusot nila, 'di ba? Pangalawa, yung kidnapping kay Tatay Digong. Yan. Kukumpirme tapos sa PDIC, yung PhilHealth na yan, illegal transfer of PhilHealth funds. Nasaksiyan natin yan harap-harapan. At eto syempre ang paboritong pulburon. Lahat yan sabay-sabay pag yan na ipasa, 'di ba? Hindi, yun lang yun naman eh. O kaya sabi ko nga kay sa palengkera ng Malacanang health issue, wag gawing biro. Bakit? Nung bang sabihin ng taong bayan na magpa-hair follicle test si binagbibiro ba sila? Ano na naman yun hair follicle Di ho ba? Ba't ayaw? Yun ang pinakasagot doon. Di ho ba mga kababayan? Okay, panoorin natin to si Mr. Harry Roque sa kalusugan ni Junior sa kanyang opinion, no? Panoorin natin. Diyan sa palasyo, panggulo lang yan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nasa galaan na naman, kaya kung saan tayo nabutan, dito na naman tayo magla-live. No? Well, in any case, ako po ay nasa labas lang naman po ng syudad at ako naman po ay may mga tinitingin-tingin lang at babalik din tayo maya-maya. No? Pero ngayon, napag-usapan natin siyempre yung nabalita na nagpunta raw ng hospital si Marcos Jr. At siya ay na-diagnose na meron siyang diverticulitis. Now, diverticulitis yata yun. Doon na kung saan yung siya sabi, stress daw pwede yung may pamamaga sa internal. Kasi pag sabing diverticulitis, parang infection yata sa bituka, isa sa mga gut, no? Doon sa loob ng bituka. Na pwedeng, siyempre, pag may infection, may possible na may abscess. No? May possible na namamaga. At siyempre, kailangan na antibiotic. At siyempre, at hinala din ng iba, baka, alam mo naman kasi, hinala ng iba, hinala ko lang, may mga follow-up check-up yan. Hindi pwedeng pabayaan yan. Diba? Lalo kung may nakitang polyps. No? Naku, mahirap yun. Baka cancer na yan, Wag naman, no? Wag naman. Sana. Sana. Hindi, joke lang. Una po, yung taong bayan, may karapatan talaga para malaman kung anong estado ng kalusugan ng presidente. Correct! Talagang dapat. Kaso hindi nila naitago kasi St. Luke's sinugod Oo. May makakita lang doon ng vendor o kaya nurse Dadaldal yun Uy, sinugod sa ospital. Yeah. Kasi siyempre, ang presidente, ang pinakamataas na opisyalis ng bayan at siyempre yung kalusugan niya ay magdedetermine kung kaya pa niyang gawin yung katungkulan niya bilang presidente. No? So, dapat talaga magkaroon ng transparency. No? Hindi gaya nung nangyari nung nagkasakit ang tatay niya na si Marcos Jr. na talaga palang meron ng kidney failure at kung ano-ano ng sakit, tinatago pa. No? At pilit lang talagang binubuhay ng mga panahon na yon. No? So, ang sakit ata ni Marcos Jr. Sr. noon lupus na itinago nila sa tao dahil ayaw nila na malaman na malapit na pwede nang pumanaw yung kanyang ama noong mga panahon na yon dahil kapag pumanaw nga, paano pa mangyayari? Talagang yung mga panahon na yon talagang ayaw na sa kanya ng taong bayan. So, nagpupumilit. Now, itong diverticulitis, ito po isang gastrointestinal disease. No? Now, ako naman, hindi doktor, pero tinitignan ko yung Mayo Clinic. Ang sabi naman ng Mayo Clinic talaga, kapag ikaw ay matagal nang gumagamit ng cocaine, yung gastrointestinal gastrointestinal diseases foul. ay pwedeng mangyari. Pero syempre, ang mga epekto ng paggamit ng cocaine, lalo na long term, ang pinakamasama dyan sa puso. Kasi nga, para magkaroon ng high, talagang pinabibilis yung tibok ng puso. No? Tama. So, ang epekto niyan ay... Alam mo bakit? Ang pinaka-epekto niya hindi ko siya sabi dito sino dito si BBM Explain ko lang kung ano epekto niya Ito, lesson learned na rin to at may marami kayong matututunan dito. Yan sa mga, hindi lang hindi lang pulburon, iba pa. Yan ay pinabibilis yung tigbok ng puso mo. At syempre, sa pag long term na gamit mo niya,
at bigla mong tinigil, hindi mo kayang tiisin. Tatandaan niyo yan. Nanginginig katawan mo. Yun nga lang alak, itigil mo, nanginginig yung mga may bisyo eh. Tanong niyo yan sa mga kamag-anak nyo na nalulung din kahit sa papano sa alak. Kahit sa bisyo na yan, yung coke na yan, yung pulburon na yan, pag tinigil mo yan sa loob ng 3 buwan, hindi kakayanin. Kaya patuloy kang gagamit niyan, susundot ka. Eh yung ginagawa ng hair follicle test, 3 months sa buhok na nananatili. Paglipas ng 4 na buwan o 5 buwan, maaari wala na makita sa buhok mo na ikaw ay positive. Kailangan sa loob ng 2 to 3 months. Eh kaso nga, yung effective ng pulburon, hindi mo kayang tiisi, kaya gagamit ka na naman. Yan ang basis pag-aral ko ha. Tuloy natin. Pwedeng magkaroon ng heart attack, pwedeng magkaroon ng stroke, pwedeng magkaroon ng blood clot. No? Yan yung mga physical at saka yung gastrointestinal. Yan nga yung rinireklamo ngayon ni Marcos Jr. No? Ngayon, bukod pa dyan, syempre, yung estado ng pag-iisip. Pwedeng magkaroon ng paranoia, pwedeng magkaroon ng detachment from reality, at tingin ko, yan naman ngayon ay nakikita rin natin sa pagkatao, sa pag-iisip ni Marcos Jr. dahil hindi na niya naintindihan kung ano nangyayari sa kanyang kapaligiran. Totoo yan. So, alam niya. Pwede yan. Yan yung kung saan pag nangyayari yan, na marami kang problema, stress ka na. Hindi mo na para ka nananaginip na. What if pa kaya kung gumagamit ka? Hindi ko sinabi si Junior yan pero yun yung mga sintomas lang na maaaring maranasan. Hindi na niya alam na talagang nagdudusa na yung mga taong bayan. Halos sa kalahati ng ating, mahigit pa sa kalahati ng ating mga mamamayan ay talagang naghihirap na at saka walang patigil nga ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pero siya parang walang problema sa mundo. Tuloy-tuloy pa rin, party-party rito, simbot-simbot there and then, na talagang yan po talaga epekto ng cocaine. No? Kaya nga po yan, pinagbabawal. Hindi ko nga maintindihan bakit itong mga mayayaman naman pinagbabawal. Ang sinasabi nila kasi natural daw yung cocaine, galing daw yan sa halaman, kaya kinagamit nila. Hindi nila alam na talaga ikamamatay po talaga yan. Yan po ang totoo niyan. At ako naman bilang Kristiyano, hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil yan po isang kasalanan. No? Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan, na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan, at lahat ng umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga ng gaya ng cocaine, ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin ngayon, dapat regular ang pagbibigay ng health bulletin kay ni Ante Claire kasi inamin na naman nila, hindi nila maitago. No? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Yan, tingin ko rin. Sa tingin ko, gusto nila itago yan Kaso hindi pwede itago kasi, tingin ko tingin ko lang kakako to kung diverticulitis lang ang sakit, pwede maitago Simple lang yan, takbo ka sa ospital, o kaya patok pumunta mo yung doktor mo sa Malacanang, okay na. Pero kung hindi mo kayang itago yan, isa lang ibig sabihin yan, nakakailang balik ka na sa ospital. O may plano kang bumalik-balik sa ospital, kaya hindi mo na tinago. So ibig sabihin, pag bumabalik-balik ka sa ospital, iba na yon. Hindi diverticulitis yun. Ano ba kaya mas, kasi ang isa lang alam ko, almoranas, kaya dumudugo ang tumbong, pero pwede yon or cancer colon. Kasi kadalasan nangyayari sa mga edad na ganyan. Yan ang hinala ko Kaya kung hindi na maitatago. Pero tingnan natin, na kailan kung ito bumalik ba siya bukas, hindi natin wala tayong balita Yeah? Kasi may nagkaroon ng ambush din sa Mindanao pero hindi ko alam kung magsasalita tong si Junior. Kung ano tungkol dyan sa ano niya. Ewan ko kung siya magsasalita. Saka nag-update siya, di ba, tungkol sa flood control. Ngayon, hindi natin alam kung nag-update ba siya. Tignan natin, pagbasa natin, no? Dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po pwedeng magdala sa ospital na walang nakakaalam dahil syempre napakadaming PSG niyan para pagpunta ng ospital, sinabi na nilang katotohanan. Pero nag-isip po yung mga yan kung itatago muna at hindi. At ang sabi nila, hindi maitatago po yan. Alam ni Ari Roque, tandaan nyo dati siya spokesperson ng presidente. Maraming kapit to. Kaya alam niya yan. Alam niyo naman, no? Dahil ang St. Luke's naman, napakadaming mga pasyente niyan. At ang balita ay dun sa St. Luke's, Quezon City din nila kasi mas malapit na yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kesa yung St. Luke's sa BGC, no? Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga, ang dapat na aminin ng Malacanang yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng cocaine. Ulitin ko wala akong sinabi na si Junior o si BBM ay ooperahan, tatakbo sa ospital.
Ang sinabi lang dito, ayon doon sa mga post natin, may opisyal na confirm daw, may isang opisyal daw na tatakbo, no? Sila may sabi noon. Ako, tayo nakikichismis lang din. Naku naman, no? Lahat ng Pero pakiramdaman nyo siya sabi ni Amy. ng tao titingin lang kay ChatGPT kung posible na yung kanyang karamdaman ay dahil nga sa cocaine. Posible naman po yan dahil long-term effect talaga yan ng cocaine. At ang dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Dahil talagang long-term use ng cocaine, nagkakaroon ka ng panibago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga paligid. At yan naman po ay nakikita natin. Dahil tignan nyo, talagang gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese? No? Bakit niya hinahayaang gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan? At bakit nga niya tayo kakalikarin sa gera na wala naman tayong kinalaman? No? Tapos ano pa yan, no? Ang sabi ni President Trump, napakagaling mag-negotiate ni Bagag Jr., no? Pero halos sa 20% taripa ang sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang ang mga Amerikano, di natin sinisingil isang piso. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkilik ang interes ng mga Amerikano kesa ng mga Pilipino. So tingin ko, sila naman ay nagkaroon ng partial transparency dun sa karamdaman ni Marcos Jr. Let them go all the way. Kasama na yan sa health bulletin, talagang yung estado ng kanyang pag-iisip. At saka, na naman, uulitin na naman natin, no, yung hair follicle test. Dahil talagang hindi na maitatago ang epekto ng cocaine. Lalabas at lalabas yan. So, ang akin na lang is bukod dun sa sinabi ni Marcos na talaga wala kasi nag-aalaga sa kalusugan niya. Para naman may mag-aalaga sa kalusugan niya, ilantaran daw ang paggamit at pinagbabawal ng gamot dyan. Di ba nga sabi ni Cathy Pinag doon sa tahanan nila sa Forbes Park, talagang ang mga bisita inaalok ng cocaine, no? Hindi ko maintindihan na para bagang putahe lang yan sa pagkain, parang aperitif, parang appetizer, no, sa kanila, no. Pero yan po talaga ay gawain ng mga mayayaman, ay mga pinagbabawal na gamot, tinuturing nila na parang appetizer, no. Pero yun nga ang problema kasi presidente na siya. Napabalita nang siya estudyante sa Inglaterra, na kilo-kilo ng cocaine ang binibili niya para sa mga kasama niya sa bahay. Pero ng mga panahon yun, hindi siya presidente. Siya estudyante. Wala siyang pananagutan sa taong bayan at saka wala siyang mga problema na dapat bigyan ng solusyon, no, para sa taong bayan. Ang kanyang problema lang yung kanyang sarili, no. So wala tayong pakialam yung mga panahon na wala siya sa gobyerno at siya gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Pero ngayong siya ay presidente, naman, ano ba yan? Yan ba ang gaganti niya doon sa tiwalang binigay sa kanya yung sa pagkakataon na ibangon ang pangalan ng mga Marcoses, yan pa ang igaganti niya. Ang talagang bisyo, dahilan na parang bagang wala tayong presidente na in charge. Talaga naman po, tignan yung mga problema sa Pilipinas, parang wala talagang presidente. Pang-araw-araw na problema. Yung walang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin, yung problema ng traffic, yung problema ng korupsyon. Parang walang gobyerno. Kasi nga, may sariling mundo ang ating presidente. At yung sariling mundo na yan ay dahil nga sa pinagbabawal na cocaine. Hindi ko pa maintindihan kung talagang hindi siya makatigil sa cocaine at gusto talaga niyang manatili dun sa make-believe world niya na nakikita lang niya kapag siya ay nasa impluensya ng cocaine, pwede naman yun. Kung gusto talaga niya yan, dahil matanda na siya, no? Sus Mariosep, 60 anyos na ata siya. Pero ang kinakailangan niya, magbitiw. Dahil yung artificial na mundo niya na induced ng cocaine, yan ang dahilan kung bakit lalo tuloy nalulubog sa kahirapan ng Pilipinas. Ano ba yan? Pati Cambodia, naunahan na tayo pagdating sa tourism receipts. At soon, pati sa ekonomiya, talagang maiiwan na tayo ng Cambodia. Ang ibig sabihin sa Southeast Asia, ang naunahan na lang natin, Timor-Leste, Myanmar, Laos. Ano ba yan? Samantalang dati, ang Pilipinas talagang nadaig pa natin nung may punto sa ating kasaysayan na mas malakas pa ang ating ekonomiya kaysa sa Japan. Tapos naging number 2 tayo, tapos naging number 3. Ngayon, we are 4th from the bottom in Asia. Talaga pong nakakaabala na yan, na ang
ang ating ekonomiya ay mas malakas na lamang sa 4 na bansa. At ang 4 na bansa ay Myanmar, Laos, Timor-Leste. No? Ngayon nga, hindi pa sigurado kung talagang mananatili na ahead tayo ng Cambodia dahil sa tourist arrival lang kung maarangkadang Cambodia, alam niyo naman talaga, basta mataas ang dating ng turismo, yan yung tinatawag kasi ng low-lying fruit. Madaling kumita dyan. At kapag maraming turista, maraming hanap buhay na nagagawa para sa taong bayan. Pero kapag babangag-bangag ang presidente, walang gusto dumating. Bakit? O yan. Dahil nga meron siyang make-believe world, ayun na nga, nagkakagulo na sa ating mga komunidad. Balik na naman ang paggamit ng droga. Kasi nga, he's leading by example. Dahil sinabi na ng sarili niya kapatid na siya nagdodroga, anong iisipin ng mga drogista sa ating lipunan? Abay, okay lang maging drogista. Nakarecord ako, boy. Presidente. Di ba? Kung presidente, di naman ako kulong. Wala naman nangyari sa kanya. Sinasabi ng kapatid na drogista, di sila rin, magdurug-drugis na rin sila. Di ba? You lead by example. Kung ikaw ay talagang babangag-bangag, pati yung mga kababayan mo magbabangag-bangag. At ang mangyayari dyan talaga, laganap na naman yung mga krimen, yung mga krumalduman na ginagawa ng mga tao na wala sa tamang pag-iisip. At saka hindi natin alam talaga kung anong pwede niyang gawin habang siya ay wala sa tamang pag-iisip. Yung pagkakaladkad sa gera, isa na yan. Mabuti sana kung pagdadala lang niya sa gera, 3 niyang anak. Ako okay lang yun, padala mo yung 3 mong anak. Hindi ko naman alam talaga kung sila ay meron ding mga bisyo, no? Pero ang sabi nga nung mga nakakakita, talagang it's a household thing daw sa tahanan nila dyan sa Makati. Nakapagtataka ba yan kung alam natin kung malalaban natin na lahat sila. Merong mga reports na nagsasabi na itong congressman daw ay ganyan din ang bisyo. Ay, hindi ko po alam kung totoo yan o hindi. No? Pero siguro nga kung ang paggamit ng droga ay talagang tanggap sa kanilang pamilya ay hindi malayo na ang buong pamilya ay gumagamit din. Di ba nagalit nga si Madam Aimee dahil nga ang sabi ni Manang Aimee pati yung mga anak niya hinihimok na gumamit din. Mga sports. Okay po, hanggang dito lang po muna tayo mga kasama natin, no? Dito po ay talagang abang-abangan natin kung talagang si Junior talaga bang tinakbo ba ito? Kung saan ba tinakbo to? At talagang may sakit to at dapat kung talagang may sakit ang isang presidente po talaga, karapatan ng sambayan ng Pilipino malaman ito. Kaya tama yung ginawa ni Claire na in-update tayo dun sa sakit ni Junior. At kung ano pa man ito, ay hindi to pwede itago at kailangan ito. Alam ko, nasa batas to no? Okay, ganito lang po tayo. Paalam sa inyong lahat.